Sa mga Tarem, Pangasinan, makikita ang isang arboretum o parang isang museo ng mga puno. Layon daw nitong mapalalim ang pagpapahalaga ng mga Pangasinense sa mga punong dito lang matatagpuan. Pero ang ilang environmentalist hindi bilib sa proyekto, lalo't kamakailan lang halos 2,000 mga puno ang pinutol sa Pangasinan para sa road widening project. Si Sandra Aguinaldo on assignment. Itinuturing na gateway to Northern Luzon ang Pangasinan, pero para sa mga Pangasinense, may angking ganda ang kanilang probinsya na hindi lang basta dapat daan-daanan. Pinagmamalaki nila ang kanilang bangus na kapag isinigang na'y tatatak talaga sa panlasa. Sa bayan ng mga Tarem, matatagpuan ang hagdang-hagdang palaya na parang sining na inukit ng mga Pangasinense. Narito rin ang Manlaluag Spring and Protected Landscape, ang natitirang virgin forest sa buong Pangasinan. Sa lawak nitong 1,900 ektarya, naglaan ang Provincial Environment and Natural Resources Office ng Pangasinan ng 3 ektarya para sa isang arboretum. Para itong isang museo ng mga puno. Tatamnan ito ng iba't ibang halamang dito lang matatagpuan para magamit sa pananaliksik at higit sa lahat para maisulong ang pagpapahalaga ng mga residente sa mga puno. Admittedly, from 1970 to mga later part of 2000 ay talagang lumit ang forest cover para ma-appreciate nila itong mga in-establish na mga na forest dito sa Manlaluag. Ipakita sa kanila na yung awareness ba na dapat i-conserve at protektahan natin ang ating mga kabundukan at ating mga kakahuyan. Pero hindi lahat ng environmentalist natutuwa sa proyektong ito ng Pangasinan. Kabalintunaan daw kasing magtanim ng puno gayong katatapos lang ng probinsyang pumutol ng 1,829 na mga puno para sa road widening project sa Manila North Road. Mga puno ito ng mahogany, nara, gemelina at mangga. Proyektong ito ng Department of Public Works and Highways o DPWH at binigyan ng permit ng DNR. Sinubukan itong harangin ng mga environmentalist pero putol na lahat ng puno, nakabinbin pa rin sa korte ang petisyon. Tumagal ito ng mga more than a year na yung kaso namin. So, until okay na may 700 pang naiwan, pagkatapos nakita namin nagpuputol sa gabi na no one is really accountable for, no? And we saw yung mga yung mga equipment doon who are saying that they're just pruning and yet they're cutting. Misnomer pa nga yung we are protecting the trees. The more we cut the trees, the more we kill ourselves. Ayon sa Penro ng Pangasinan, high-impact project daw kasi ito kaya nila pinayagan. Ang kada isang punong pinutol, pinalitan daw ng 100 na sapling at itinanim sa ibang gubat. Nagbigay din daw ng pera ang DPWH para dito. Giit ng DPWH, ginagawa lang nila ang kanilang trabaho. Sa amin, as long as nabinigyan kami ng tree cutting permit, puputulin namin yun. Kasi pag hindi naman namin puputulin yung mga trees na yun, it will affect yung project namin, yung performance at saka productivity namin. In the same manner, yung pera may re-reverse sa government. At ngayon pa lang, inihahanda na ng DPWH sa Pangasinan ang planong pagputol ulit ng puno para sa road widening project naman ng Urdaneta Junction at Dagupan Lingayen Road. Less than 1,000 yun eh. Nagre-request ko ulit kami. Sa Pangasinan, naglalaho ang mga matatandang puno sa kabayanan at bagamat may umuusbong ng mga bagong puno sa kagubatan, taon ang bubunuin para ang mga ito'y lumago at magbigay lilim. Ako si Sandra Aguinaldo at ito ang aking assignment.